Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating mahal na punong guro, Dr. Ana Florence David, Sir Melgy Abel, Master Teacher 1, Sir Alfredo Vito, Master Teacher 1, Miss Jeneline Watton, PTA President, ang aking mga dating naging guro at na ganon pa din ang kagandahan at kagwapuhan at ang lahat ng mga guro na walang sawang gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa ating mga estudyante, ang mga magulang na araw-araw nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, at syempre, ang bida ngayong araw, ang Grade 10 Completers. Isang mainit at taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Napakalaking karangalan po para sa akin ang makabalik dito sa Pambisan National High School. Sa paaralang ito, nagsimula ang marami kong pangarap. Dito ako unang natutong mangarap, magsikap, at maniwalang may magandang kinabukasan kahit limitado ang resources noon. At ngayon, narito ako sa harap ninyo. Hindi dahil ako'y matagumpay na, kundi dahil gusto kong magpatotoo na with faith, hard work, and unity, nothing is impossible. Ngayong taon, ang tema ng ating Moving Up Ceremony ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang lalim ng kahulugan, di ba? Pero simple lang ang paalala. Tayo ang pag-asa ng bansa. Tayo ang susi sa pagbabago. Kaya't magkaisa tayo, magtulungan, magmahalan, at magbigay respeto sa isa't isa. Hindi lang para sa sarili nating pangarap, kundi para sa ating bayan. Hayaan niyo pong magbahagi ako ng kaunti tungkol sa aking kwento. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Barangay Marayos, Pinamalayan. Isa po ako sa 5 magkakapatid, lahat kami ay babae, at nakakatuwa na na-realize po namin na lahat kami ay graduate po sa paaralan ng high school, sa paaralan na ito. Hindi po marangya ang aming buhay. Minsan, nasa looban kami nakatira, minsan tabing sapa, tabing ilog, bahay-simbahan, namamasukan ng aking magulang sa panaderya na kung saan sa Isabela, Ifugao, Kalinga, kung saan may kabuhayan. Doon kami kung nasaan ang aming mga magulang. Pero kahit ganon, isang bagay ang hindi nawala sa amin. Pananampalataya sa Diyos at paniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Lagi naming naririnig at hindi ko malilimutan mula sa aming mga magulang, sinasabi nila, pag nakatapos kayo sa pag-aampaa, at yun po ang naging gabay namin sa bawat hakbang. Nang lumuwas kami sa Baguio para mag-aral ng kolehiyo, hindi naging madali ang lahat. Minsan, ay hotdog na may toyo at bell pepper, masarap na. Ginisang repolyo na may nor, ayos na rin. Siguro blessing din po talaga ng Panginoon dahil sa Baguio, mura lang ang mga gulay, kaya doon kami ay sagana sa mga masustansyang pagkain. At bagaman ganon, masaya kami. Bakit? Kasi may pangarap kami. At may Diyos kaming pinanghahawakan. At palagi din kaming magpapasalamat sa aming Pastor Guardian, Kuya Pastor Porter Cabahit, at sa mga naging pamilya namin doon sa mga panahong nasa Baguio kami at malayo sa aming mga magulang ay naging magaan kahit papaano ang sitwasyon. Dahil sa tulong ng scholarship mula sa aking mamay, sa sipag ng aming mga magulang, at pagtutulungan naming magkakapatid, nakapagtapos ako
ng kursong marketing sa St. Louis University sa Baguio noong 2013. At hindi lang ako, kundi pati lahat ng kapatid ko ay nakapagtapos din ng kanilang mga kurso sa iba't ibang paaralan sa Baguio at sa Maynila. After graduation, I worked as a customer service representative sa isang US bank. By the way, yung mga kanina po, yung mga nabanggit po na aking trabaho, United States, Australia, yung po ay online work. Baka po akalain ninyo nakarating na ako doon. Hopefully po, malang araw. So, ayan. Then, through referral ng aking Tita Vance, Leal Aquino, nandito po siya ngayon, ay nakapasok ako sa isang pinakamalaking security company sa Pilipinas, ang BCC CAT Security Group. Nagsimula ako sa mababa bilang isang admin assistant bago ako naging isang compliance supervisor, and later on ay na-promote ako bilang isang client or business development officer, and overall I worked sa company na ito for 8 years. Pandemic happened in 2020. At bago mag-pandemic, matatandaan ko ay na-stroke ang aking tatay at kalalabas lang niya ng ospital. At dahil pandemic, alam natin mahirap kumilos noon. So nanalangin ako sa Panginoon na bigyan niya ako ng trabaho na malapit sa aking mga magulang. And God is really good. Nagbukas siya ng bagong opportunity sa akin. Naging virtual executive assistant ako. Ito ay isang virtual work, meaning ito po ay tulad din ng lahat ng mga trabaho dito sa atin, office work, or corporate work, ito nga lang po ay through online. And until now, I work from home serving international clients in different industries. I can work kahit saan, di na nakakaranas ng traffic at hirap pagpasok sa opisina kung masama ang panahon. And most importantly, I am with my family, especially with my parents. Sobrang buti po ng Panginoon. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag kayong matakot mangarap. Hindi kailangang perpekto para mangarap. Kahit mahirap, kahit parang malabo, kahit walang-wala, may pag-asa. Hindi mo kailangang pinakamagaling o pinakamayaman. What you need is faith, dedication, love for your family and country, respect for your teachers, and humility at all times. Yes, humility. Minsan, kahit gaano pa po tayo katalino at kasipag, nakakalimutan natin ang magpakumbaba. Pero tandaan ninyo, ang tunay na greatness hindi lang nasusukat sa tagumpay, kundi sa kakayahang manatiling mapagpakumbaba kahit mataas na ang narating. Humility keeps us grounded. It reminds us that we always have something to learn, someone to thank, and somewhere to grow. Ang pagkakaisa, yan ang isa sa pinakamalakas ninyong sandata. Magkaisa kayo bilang magkakaklase, magkakaibigan, bilang kabataan. Tumulong sa isa't isa, huwag hilahan pababa. Kung may kaklase kayong nahihirapan, damayan ninyo. Kung may kaibigan kayong naliligaw, gabayan ninyo. Because the true strength of the Bagong Pilipinas lies in young people who care for one another. Para sa mga magulang, kapatid, tito, tita, lolo, lola, pinsan ng mga completers, huwag nating hadlangan kung mangarap man sila ng mataas. Suportahan natin sila kung mayroong taong unang maniniwala at susuporta sa mga batang ito. Ito, kayo yon. Huwag nating hayaan na tayo ang maging hadlang sa kanilang mga pangarap. Para naman po sa mga guro, huwag po kayong mapapagod na magbigay gabay sa mga bata. Ang propesyon ng pagtuturo ang pinakadapat nating hangaan sa lahat dahil kayo ang propesyon
edukasyon na siyang nagbigay bunga sa iba't ibang pang-uri ng propesyon. Maaari po sanang palakpakan natin ang ating mga guro. Sa panahong naiinis na kayo sa kakulitan ng mga bata, sa panahong gusto niyong sumuko, alalahanin ninyong sigurado ako na may mga batang patuloy na tumitingala para mabuhayan ng loob at tuluyang mangarap. Tulad na lang kung paano ako tumingala at kumuha ng inspirasyon sa mga gurong naniwala sa akin na ang iba ay nandito pa rin. Maraming salamat po. At ngayon, pagtatapos ninyo sa grade 10, tandaan ninyo, this is just the beginning. Life will test you. You will cry, you will get tired, but never give up. Every challenge is a lesson, every failure is a redirection, and every tear is a seed of growth. Hindi nyo kailangang mamili sa pagitan ng diploma o diskarte. Walang tatalo sa pagkakaroon ng diploma na sasamahan ninyo ng diskarte sa buhay. Balang araw, kapag narinig na ninyo ang inyong mga personal na pangarap, huwag niyo sanang kalimutan ang inyong pinanggalingan. Maging instrumento rin kayo sa susunod pang mga henerasyon. Kapit lang, laban lang, tiwala lang. Stay humble, keep learning, keep loving, and always, always trust God. Congratulations, Batch 2025! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay ng inyong mga magulang, guro, paaralan at ng buong bayan. Naway patuloy kayong pagpalain, gabayan at bigyan ng lakas sa bawat ng Panginoon sa bawat hakbang ng inyong buhay. Ang buong pusong papuri at pasalamat po ay sa Panginoon. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Incredible, enlightening, and inspiring keynote address. Your words have undoubtedly resonated with our completers and provided them with valuable lessons to carry forward. And to award the certificate of recognition to our guest speaker, may we call on our Principal 3, Dr. Ana Florence M. David. Let me read the content of this certificate. Republic of the Philippines, Department of Education, Mimaropa Region, Schools Division of Oriental Mindoro, Pambisa National High School. Certificate of recognition is hereby awarded to, in grateful acknowledgement of her distinguished and invaluable service rendered as guest speaker during the 10th Moving Up ceremony of Pambisa National High School with the theme, Generation of Unity, Partners for the New Philippines, thereby contributing immeasurably the prestige and success of the occasion. Given this 15th day of April 2025 at Pambisa National High School, Pinamalayan Oriental, Mindoro, signed Ana Florence M. David, ED, Principal 3. Ladies and gentlemen, our guest speaker for this commencement 2024-25, let us give a hand to Miss Elaine Faith M. Banag.